pinagsasabi niya, no? Sinasabi niya, may sagot ako. So kung may sagot ako, lalabas, yung lahat na yon, sagot ko rin. Kundi ka ba naman tanga? Natural. Kasi, nagkakaroon, wag ka makialam dyan, oras ko to. Tutulungan na kita, Wag naaawa ka ako sa'yo eh. makialam dyan. Aaron, pakimute nga yan, Aaron. Naaawa ako sa'yo. Si Kristo nagsalita sa lumang tipan. Bro Aaron, sunod ako bro wait Aaron. lang natin. Tutulungan na kita. Pakimute mo na yan. Pasensya ka na bro Trotsky. Bastos eh. May oras nga tayo kung di ako nagsasalita kapag kahit ba gusto kong magsalita eh. Nag-mute ako eh. Isa ka pa. Tutulungan na nga kita, sabi ko, tutulungan na kita. Paki-reset ang oras. Si Kristo nagsalita sa lumang tipan, tutulungan na kita. Wait lang mga bro. Rebat nyo na lang. Paki-reset ang oras. Rebat nyo na lang mamaya pag-after. Pasensya na kayo mga bro. Ayaw rin, no? Sige, Okay, salamat. No? Ayan, total ngayon, inamin na rin si Kristo nagsalita sa unang tipan. Salamat no, sa pagtulong mo. Pero hindi ko kailangan yun. No? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kasi nananatili pa rin kayo sa anghel ang nagsalita. Paano mo sasabihin si Kristo nagsalita? No? Ikaw mismo kinokontra mo ngayon sarili mo. Hindi ko tatanggapin yon, no? Bagamat gusto mong tumulong, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kasi yung aral na tinanggap ko, na naintindihan ko, ako naniniwala ako ito, ipinalinaw sa amin to ng banal na espiritu dahil hinihingi ko ito. Hindi ko inihingi ito sa masamang espiritu. Sa banal na espiritu ko ito inihingi. Humingi ako ng tulong sa Diyos kung paano ko talaga maunawa ito. Kaya nakikita naman, no? Tapos, katulad ng sinasabi ni Elion, no? Masyadong palabintangin eh. Di naman niya alam lahat ng istorya. Bakit nandito ka ba? Noong nangyayari yun, nandito ka ba? Kung ano yung ginagawa ko? Ako, nakikipag-usap ng mahinahon. Bakit galit? Wala naman ako sinasabing masama. Bilang isang kapatid, doon naniniwala na nasa tunay na Diyos ka, kapatid mo, magagalit ka? Hindi naman ako humihingi ng masamang bagay eh. Humihingi ba ako ng masamang bagay para magalit ka? Katulad niyan, no? Ito, nagpapaliwanagan tayo pero galit na galit kayo. Galit na galit kayo sa akin kung ano yung pinagbibintangan nyo. Pinagbibintang nyo sa amin. Sinasabi, katulad niyan ni Jezreel, ibinintang pa sa akin bilang si Diotrepes. Sige. Go ahead, Daddy. Bro, pwedeng i-mute mo muna yung mga yan. Naiinterrupt ako, mga bastos talaga eh. Oo, mga bro. Ano? Sige, Daddy, go ahead. Ipinapakita nyo lang ang kabastos sa inyo. Ako nagtitiis ako para mapatunayan ko talaga nasa matuwid ako. Pinapabayaan ko kayo magsalita matapos ang oras nyo. Tapos kayo, hindi kayo makapagpigil? Ano ba ang nasa utak ninyo? Yan ba? Kasi katulad niya, no? Kung ipaparinig ko lang yung recording, kung ano yung pinag-usapan natin kanina, eto, pakinggan mo. Ito. Okay. Kapag nagsalita ka pa, habang nagsasalita ako, pinapakita mo ang kademonyohan mo at kabastusan mo. Okay, good. O yan na, pinakita na. Okay. Kita mo? Yan, first instruction pa lang yan at least umaamin ka na. Kung ano ang pagkatao mo, kung ano ang ugali mo. Kaya yung ibang tinatakwil ka rin eh. Masyado ka kasing no? Hindi ka makapagpigil, di mapigilan ng bunganga mo. Masyado kasing madada. Ano kasi sabi sa kanya? Malandi. Sabi nga sa kanya, tawag sa kanya, malandi eh. Kita mo? Okay, Daddy. Okay, Daddy, time na. Oras si bro pa na bata. Hindi, ako nare-rebat. Ako muna bro Elon. Ako muna bro. Ni bro pa na bata. Konti lang sasabihin ko. Konti lang. Si pa na bata daw. Pasensya na bro, Elion. Lalabas sandit lang. Aba. May nakasulat talaga sa lumang tipan, nagsalita na si Kristo. Nagsalita ang Kristo. Hindi nila alam yun. Pero hindi ko sasabihin sa kanila. Bro, Palaisipan nyo nila, palaisipan nyo. Papakita ko sa inyo mamaya. Sige, bro Aaron. Hindi, konti lang naman, pagkatapos ng sasabihin ko, ibigay mo na sa mga kapatid, and then, konti lang naman ang sasabihin ko eh. Sinasabi niya sa akin kanina, nabuburaw ako, gago, etc. Wala daw akong alam. Ngayon, ang tanong ko dyan, Daddy, wala pala akong alam. Bakit hinahamon mo akong debate kanina? Bakit mo ako hinahamon debate? Wala pala akong alam. Sino lalabas sa ating bugok dyan?
Di ba? Sino lalabas na bugok sa atin yan? Nag-aamoy ka pala sa walang alam. Pambira ka talaga, daddy, oh. Yan ang sinasabi ko sa yung kautakan mo, naubos na sa pagpapaano mo, sa kapalaluan na pinagagawa mo sa buhay. Wag mo sabihin na hindi kasi Jutrapes. Unang-una sa lahat, nangihikayat ka dito ng mga kapatid na gusto mong sumama sa inyo ni Way. Matagal na namin alam yan. Actually, kung siguro ko, kung ako si Raulo rin na katulad nyo, baka napasama rin ako sa inyo eh. Kaya lang, hindi ako si Raulo katulad nyo eh. Oo, hindi ako bugok ang utak katulad nyo. Yutrapis ka, tanggapin mo sa katotohanan yan. Mayroon ka sinabi dati na punta ka doon sa lokal, kinakausap yung mga kapatid doon na baka maakay mo sa mga etc. Kasi nga yung paniniwala mong katarantaduan eh. Tapos sasabihin mo na wala akong alam, bobo, etc. Ngayon, tingnan natin kung sinong bugok sa atin. Naghahamon ka pala sa walang alam. Di pareho lang pala tayo. Wala akong alam, minamon walang alam. Di sino mas lalagay sa atin dyan na walang alam sa atin, di ba? Literal, nakitang-kita ng katotohanan kung sinong bugok sa ating dalawa. Wag mo akong sasabihin na walang alam tapos hahamunin mo. Diyan lang sa katotohanan na yan lalabas kung sinong bugok sa atin, Daddy-o. Actually, marami kang gustong hikayatin dito eh. Kaya lang yung mga kapatid na gano'n. At saka sabihin mo, teka lang muna, Borellion, yung sinasabi mo kanina, yung tito ko na itinatakwil ako. Baka di mo alam, Daddy, yung nung nakaraan, umakit sa live ko, humingi ng tulong para makabalik, Baka di mo alam, umakyat yung tito ko, humingi ng tulong para makabalik sa iglesia. Baka di mo alam, ipiin mo siya. Oo, ipiin mo siya. Baka ka mo nagkamali lang siya. Ganun lang gawin mo. Kaya huwag mo sasabihin na yung tito ko, tinatakwil ako, si Raulo ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Pakiulit. Yung tito ko, umakyat sa live namin, naghahingi ng tulong para makabalik sa iglesia. Time. Yan. Okay, salamat. May tatanong lang ako, Brad Aaron. May tatanong lang ako. Sige. Binanggit niya kasi yung anghel ng Panginoon. Nakasulat daw dun, sinabi ni Moises, anghel ng Panginoon. Ang tanong ko sa kanya ngayon, sino ang kinakausap ng anghel ng Panginoon? Yun daw, Daddy. Si Moises ba? Si Moises ba? Iba yung sitwasyon ni Moises sa Exodo kesa dyan sa sinasabi mong anghel ng Panginoon. Hindi si Moises ang kausap dyan. Ang kumausap kay Moises sa pamamagitan ng anghel. Anghel ang nakipag-usap kay Moises. Pero sinasabi mong anghel ng Panginoon, hindi si Moises ang kausap dyan. Isinulat ni Moises. Alam ni Moises na anghel ng Panginoon yun. Sabi mo pagtapos ka na. Okay na yun na. Okay. Okay. Nakuha mo Sige, yung tanong, Daddy-o. Nakuha mo yung tanong. Pasagot muna, Daddy, tapos Sagutin mo kung nakuha mo yung tanong. Okay. Narinig mo lang yung tanong ko. Okay. Alam mo kanina, hindi mo naintindihan yung sinabi ko eh. Ganyan lang talaga yung kakabobo. Nagbigay lang ako ng halimbawa, Nagbigay lang ako ng halimbawa kung paano ang pagkakasulat sa nagsulat ng libro para maintindihan ng bumabasa kung sino nagsasalita. Kahit naman siguro niyan, tatanungin ko kayo kung ewan ko kung pare-pareho sagot nyo. Kayo, sagot nyo kapag sinabi ng anghel ng Panginoon tsaka sinabi ng Panginoon, para sa inyo, isa lang yun, parehas lang. So, lalabas, malilito ang magbabasa. Si Moses ang nagsulat. Sino nagpasulat? Di ba ang Diyos? Diyos ang nagpasulat kay Moises. Tapos, katulad ng sinasabi, ang aral dyan sa MCGI, nung isinusulat daw, ang aklat na yan, ng Genesis, yung 5 aklat na yan, o yung nagsasalita raw, hindi raw alam ni Moises na anghel yun, kaya daw Diyos ang isinulat. Hindi ba napakalaking katangahan yun? Magsusulat si Moises, hindi na ayon sa utos ng Diyos, kundi ayon na lang sa sarili. Nagsusulat ayon sa naisip na lang. Hindi ba alam ni Moises yung nagsasalita, anghel o Diyos? Ay susulat Diyos dahil hindi raw niya alam na anghel? Ayan, hindi nyo alam yan. Aral sa MCGI yan.
Yan. Sinong maniniwala sa inyo? Hindi alam ni Moises na Diyos, na Diyos yun? O anghel yun, kaya sinulat na Diyos, ganon? O. Ngayon, yung sinasabi naman dun sa Exodo na sinasabi mo, no? Yung nagpakita ron, Wait lang, Bro anghel, Trotsky. nagpakita talaga anghel dun. Hindi naman nagsalita. Nagsalita ba ang anghel? Hindi. Ang nagsalita ron, yung tumawag. Sino ba yung tumawag? Bro Daddy, At tumawag ba? Hindi, may oras pa ako, ibabalik ko bro. oras mo sa 1 minute ulit. May follow-up question daw. Pasensya ka na. Sige. Sige, Bro Trotsky, go ahead. Sabi niya, ang nagpasulat ang Panginoon ay ang Diyos. Doon ba sa Gawa 7, chapter 7, 38? Sino nagpasulat nun? Yung sinusulat doon, ang Sino ang sulat nagpasulat ang sulat doon sa gawa. Sino ang nagpasulat nung sa Gawa? Sumagot ka sa tanong, sino ang nagpasulat? Pasulat din ng Diyos yan kay Esteban Hindi yata yan, no? nagpasulat. Ano sabi Ngayon. ng pasulat ng Diyos? Ngayon, Hindi, sumagot ka na eh. Ano ang sabi ng pasulat ng Diyos? kay sinasabi ron, no, sa gawa 7:38. Babasahin natin para hindi tayo maligaw, no? Tapos titignan natin kung saan ang pinanggalingan nun. Ito yung Moises na nasa iglesia sa mga ilang. Okay. Kasama ang anghel na nagsalita sa kanya. Sa Basahin bundok ng natin. Sinai. Sino ang nagpasulat nun? Sino nagpasulat nun? Basahin nga natin. Sino ang Gawa- nagpasulat nun? Di ba Teka Diyos lang. ang nagpasulat nun? Teka lang, babasahin ko, sasagutin kita dyan. No? Ang tanong ko Ito. kung sino nagpasulat nun. Babasahin ko, maghintay ka para malaman natin. Daddy, sorry, pasensya ka na. Naghanap siya ng pangalan. Sino daw? O sino nagpasulat nun? Ito yung Moses na nasa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Sino nagpasulat nun? Ayun daw. Pwede mo Okay. na sagutin tapos paliwanag ka. Sagot ka muna bago ka magpaliwanag. Yung sinabi dito sa talata na to, Sumagot ka muna sa tanong bago ka magpaliwanag. Ito nga. Sino nagpasulat nun? pasulat din ng Diyos ito, no? Alright, ano? Okay. So, mali ba ang Ito, Diyos? sasab- Mali ba Tapos, ang Diyos? tapos wait lang, babasahin Bro ko. Trotsky, wait lang, Oh, Daddy. babasahin ko. Maghintay ko, sumagot na si sasagutin Daddy, kita. Diyos daw. O, Diyos, Okay. sagot ka, Paliwanag ka Diyos na, ang Daddy. nagpasulat, ha? Paliwanag ka na. Babasahin ko, ha? Ito yung naroon sa iglesia sa ilang. 37 muna. Ito yung Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. No? Sinasabi doon, yung Moises, no, na nagsabi sa mga anak ni Israel. Ngayon, pagdating dito sa 38, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Yun ang sinasabi. No? Nakasama ang anghel. Ito yung pagkaunawa nyo. Sino nga nagpasulat nun? Di ba Nagsalita Diyos ang sa nagpasulat kanya nun? Sa bundok ng Sinai. Ngayon, ito ang sagot dyan. Saan ba galing ang sinalita nito ni Esteban ba ito? Kalimutan ko yung pangalan. No? Puntahan natin ang pinanggalingan San Esteban. nito. Dito sa Exodo 23:20, no? Sabi rito kay Moises, sabi niya na nagsasalita, narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan, sabi niya kay Moises, at upang dalin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. So, kung anghel ito, Trotsky, anghel din ba nagsusugo ng anghel sa unahan ni Moises? Si Bro Ryan. Ako. Sino ba hindi pa nagsasalita? Yun. O, Ryan. Si Bro Ryan muna, Bro Elion. Sige, Hindi tayo niya sinasagot ng Sige daw, si Bro Ryan daw. Go ahead, Bro Ryan. Okay. Hindi niya kasi sinasagot ng diretsahan yung tanong ko kanina sa Deuteronomio 18:18. So, sasabihin niya si Kristo daw yung nagsasalita. Ay, basahin nga natin. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Ang tinutukoy, kanilang mga kapatid alam mo ba kung kaninong mga kapatid sa gitna ng kanilang mga kapatid? O ngayon, sabi niya si Kristo daw yung nagsasalita dyan. O tignan mo dyan pa lang, nakikitaan ka na ng ibang diwa. Matatawa ka na lang pero yung ano natin dyan, ilalatag natin kung kanino o kailan natupad dyan. O basahin natin yung Gawa. Baka hindi to alam ni Noel Baka hindi to alam ni Noel. O Gawa 3
O Noel, take note mo yung talata. Baka sabihin mo, hindi pala si Kristo yung nagsasalita doon. O, 22. Basahin natin. Sabi dito, tunay na sinabi ni Moises, ay hindi pala si Kristo yung nagsasalita. Noel, hindi pala si Kristo yung nagsasalita doon. O, basahin natin ulit yung Deuteronomy, no? Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Kapatid nila Moises. Nagaya mo kanino? Kay Moises. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. O basahin natin yung gawa. Itutuloy na natin yung gawa 3:22. Ito hindi to alam ni Noel, nagdudunong-dunungan lang . Tunay na sinabi ni Moises, tunay na sinabi ni Kristo, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Sino yung tinutukoy dito? Aatras tayo sa 20. Kung sino tinutukoy dyan. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Kailan natupad tuyo? Doon pa ba sa sinasabi mong nagpakita? Diyan pa lang nagdudunong-dunungan ka na matagal na kaya anong kausap kita alam mo ko diyan basahin natin yung Okay, time mo na. Ryan, time na, bro, Sasagutin ko Ryan. yan. saglit lang, isang tarata lang. Sige, Unang pagbigyan natin bro, Korinto Daddy Yo. 3:18. Sige, pagbigyan mo. Ito kasi kaya ako totally nag-agree ako, pero hindi ako sinasang-ayunan talaga yung mga ibinibigay mo sa akin para panghikayat lang yan sa kadiliman . Ngayon ganito, sino may huwag mangdaya sa kanyang sarili, kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, siyo ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Hindi ka ganyan kasi yan lang muna Mas kauntiin lang Okay, natin wait lang Daddy Yo. Mga bro, siguro naman naging fair ako sa inyo, no? Oo, maganda Bali, yan. bibigyan ko ng oras si Daddy Yo, tapos after nun, bababa na rin kasi ako si Snorri, medyo antok na ako. Oo. Tapos usap na Ito, kayo. last- Daddy Yo, last- naging fair ako, ha? Okay. Last ko na lang din to, sasagutin ko na lang si Ryan, no? Yung mga paratang niya sa akin. Kasi kinausap ko na noon yan. Oo nang oo sa akin yan, payag. Tapos bandang huli, hindi pala. So lumalabas, balat kayo yung pakikipag-usap niya sa akin. Niload ko pa nga yan dahil naubusan ng load Tinanggap naman na nakipag-usap ng tuloy-tuloy. Ang ganda ng usapan namin, no? Ngayon, ito, sabi niya, si Moises daw nagsasalita. Basahin nga natin ulit Deuteronomio 18:18, Ryan. Sabi rito, aking, sino ba yung nagsasabi? 17 muna. At sinabi ng Panginoon sa akin, sabi ni Moises, no? Mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain. No? Anong sabi ng Panginoon? Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Sabi niya kay Moises. Ngayon, kung si Moises ang nagsasalita rito, dapat ang nakasulat, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya ko. Dapat ganun. Balikan natin yung binasa niya, hindi niya naintindihan Dito sa Gawa 3:22, tunay na sinabi ni Moises. Ano sinabi? Ang Panginoong Diyos, yun ang sinabi niya. Yun ang magtitindig. Ang Panginoong Diyos ay magtitindig, hindi si Moises ang magtitindig. Yan lang, yung kabubuhan nyo, no? Ang Panginoong Diyos ay magtitindig, hindi si Moises ang magtitindig. Sinabi nga ni Moises yun. Pero yung pagtitindig, Diyos ang nagsalita doon sa 18:18 ng Deuteronomio. Ang sabi rito, kung si Moises ang nagsasalita, dapat gaya ko. No? Sa tama itong dito sa Gawa 3:22, ang Panginoong Diyos
ay magtitindig. Yung magtitindig, yung Panginoong Diyos, si Kristo yun. Isang propeta na gaya ko. Sabi niya, mula sa gitna ng inyong mga kapatid, yung nagsasalita, Panginoon. Siya ang inyong pakinggan. Sinasabi rito, bumalik ka sa 20, tama to, si Jesus na nga. Nung nagkatawang tao siya. Dito yung pagkakatintig. Kaya tawag nga sa mga ibang reliyon sa kanya, dahil sinusunod nila yung talata na to, propeta nga lang ang tawag kasi sa kanya, lalo na mga Muslim. Kaya propeta ang tawag sa kanya. Kaya lang hindi siya tinuturing na Diyos. Ako naniniwala ako talagang Diyos ito, kaya lang sa inyo, ang Kristo nyo, ibang Kristo, ibang Jesus ang ipinapangaral ng MCGI. So, gano'n na lang siguro sa huli, no? Hindi naintindihan ni Ryan ang kanyang pinagsasabi. Samantalang nung nag-uusap kami, oo nang oo yan. Tanggap ng tanggap. Ngayon pala, kasinungalingan pala nasa puso nito. So, ano ibig sabihin nun? Sinong kay Satanas nun? Yung sinungaling. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Okay na, Dapat noon pa lang, sinabi mo na. Okay na. Okay na, Okay, Jethro. salamat. Wait lang, Alauna na, Wait no? lang, mga bro. Okay, Bukas na lang Jethro uli, Face. magla-live ako. Kayo umakyat sa live ko, no? Sige, bukas Sige, na lang. Jethro Face. Matulog ka na, Jethro Face. Sana